What's up mga kumare kong tigang? Kumusta po kayo? Good morning po sa inyong lahat mga kumare kong tigang. At tayo po ngayon mga kumare kong tigang ay dito naman po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas. Dito po sa Karean ng Encantadia. Dito po sa may UPLB kasi tayo po outdoor vlog naman. Kasi tayo po pang ilan na bang araw ngayon? Pang day 5 na ng ating Balik Alindogan Challenge. Pakatagal ng day mo. Pakatagal ng interval. Kasi po kasi ako busy-busyan nga kasi mga kumare kong tigang. Kung kailan ko lang maisipan po magbalik Alindogan, sakala po kami nagbabalik Alindogan. Kasama ko nga si Direk, andun na, nag-iikot na. Sabi ko ay mamaya na ako susunod kasi ako po muna ay merong i-share sa inyong mga napaka-iinam na gabay kasi nako medyo marami-rami naman po yung mga nag-reach out sa atin yun. Talaga namang nako nakakatosing na mga kumare kong tigang. Dami namang problema ng mga tao na humihingi sa atin ng mga advices, mga gabay, mga pangontra. Yan, katulad ng nako eto si Madam. Actually, tatlo yung akin talagang I am kinda bothered na naman na gusto kong sagutin muna ha mga kumare kong tigang. Kasi yung isa napakaraming talagang problema. Yung isa ganun din, puro problema. Tapos sabi ko, bakit ba yan ang mga pinoproblema po ninyo? Basic lang naman po. Yung tatlo talaga na pinaka biggest problem natin sa buhay. Ang lagi na lamang talagang nako, umuukil-kil. At ito rin po yung concern nila ngayon. Ano ba yung mga yan? Yun na nga po ha, mga kumare kong tigang, yan natatalakayin natin ngayon. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong mga solusyon dyan sa mga problema nyong yan, panoorin niyo po ang video kong ito hanggang dulo. You wanna go? So let's go mga kumare kong tigang. Are you crazy? Are you out of your mind? Nasaan na kaya si Direk? Leche. Tawa ng tao dito. So ayun na po mga kumare kong tigang. Wala nang masyadong chika talakis. Wala namang intro-intro. Let's proceed na. So yun na nga. For today's video nga po ito, meron tayong tatalakayin na tatlong problema nung tatlo natin na mga follower dito na nag-reach out sa atin at nagtatanong kung ano daw po yung pwedeng mga pangontra at solusyon. Kasi una, nako ito, kasi yung tatlo pong biggest na problema lagi natin na hindi talaga nawawala sa buhay natin, ito, i-isa-isa natin at baka kayo po yung makarelate po dito at baka problema nyo rin po ito. Yung problema po sa number 1, pera. Number 2, utang. At number 3, yung mga kabet. Nako, talaga namang yan lagi ang top 3 sa mga concern ng mga sa atin nag-reach out at naghihingi ng mga advices at mga pangontra. Yung tatlong yan, yung utang, pera at kabet. Problema sa mga yan. Nako, Smar Joseph. So paano ba natin kokontrahin yan? Nako, basic lang naman po. Hindi napakadali. Kung ba ako kayo po yung namumblema sa pera, anong solusyon? Di para kayo magkapera, magtrabaho kayo. Baka naman kasi kayo mga kumare kong tigang, walang ginagawa sa mga buhay po ninyo. Kayo mga nakabekang pa rin dyan hanggang ngayon, anong petsa na. Tapos kayo umaasa lang kung kanino na kayo bibigyan o kayo dudulutan ng biyaya. Wala nang ganun sa panahon ngayon na mga kumare kong tigang, kasi ngayon ay lahat ng tao, kahit mga pilay, mga PWD nagtatrabaho. Hindi nyo ba nakikita sa sa mga video, sa mga nagre-reels, kahit yung mga putol-putol ng kamay? Abay talaga nag-e-effort. Marami naman po kasi kayo magagawa. Halimbawa kasi sasabihin may PWD daw sila, may sakit daw sila, matatanda na daw sila. Nako! Hindi po hadlang yan mga kumare kung di ka kayo may mga kapansanan, may edad na kayo, kung kayo may mga sakit, pwede naman pa rin kayong kumita, magtrabaho lang kayo, mag-effort kayo mga kumare. Kung nabawa kayo po nasa bahay lang, wala na kayong sinasabi nyo, wala kayong mapag-applya, wala na kayong mapagtrabaho kasi nga kayo retirees na o mga na kayo, matatanda na kayo o may kapansanan kayo o kayo may sakit-sakit. Pwede man kayong magtinda-tinda, magnegosyo kayo o pwede kayong sa social media, maraming pwedeng pagkakitaan. Mag-affiliate kayo, ginagamit nyo rin lang naman ng social media sa pagmamaritesan. Hindi kayo yung puro chismis ang natupag kasi ninyo Tigilan nyo yan. Kayo po magsumikap kayo, magtrabaho kayo para kayo kumita kayo ng pera. Nako, napakadali lang naman kitain yung pera. Hindi problema po yung pera, mga kumare kong tigang. Talaga ba? Kasi zero Opo, mga kumare kong tigang. Tapos, kung halimbawa, ang problema nyo lang po yung pagpapadami ng pera, pag-akit ng pera. Marami po tayong mga
isinare na dito na mga orasyon, mga pampaswerte na maaari nyo pong magamit at incorporate sa buhay po ninyo para kayo naman po talagang dagasain at pugigiin ng maraming pera. I-check nyo po yung ating mga reels video dyan, yung ating mga short videos at meron ko kayo makukuha dyan. Yung nga sinasabi ko sa mga sineshare ko sa inyo mga pampaswerte, subukan nyo po yan. Kasi ayaw nyo subukan kaya tinan nyo, yan ang nangyayari sa buhay po ninyo. O diba ga? Yan nga rin sabi ko doon kayo si madam na sabi niya, lagi daw siyang ulat sa pera. Napakabilis maubos ng kanyang pera. Tapos, yung kasusweldo pa lamang daw po niya, lahat daw inapupunta na lang daw sa mga babayarin niya. Gano'n. Tapos, hindi daw tumatagal sa susunod na petsa de peligro. Hindi pa umaabot sa petsa de peligro talaga, wala na, ubos na talaga agad. Kasi, nagbabayad na rin niya sa mga, mga danyos niya, perwisyos, leche. So, sabi ko, kung ang problema sa pera, meron po tayong mga napakainam na mga pampaswerte na magagamit po. Yung basic po, dahon ng laurel. Alam niyo po ba, kumari kung tigang na kung kayo maglalagay lang po ng dahon ng laurel sa wallet po ninyo, makokonta niyan ang mabilis na pagkaubos ng mga pera po ninyo. At makakahikayat pa ng mas maraming kasama. Maraming darating na pera sa inyo. Yung dahon ng laurel, ako maniwala kayo dyan. Ako, bulok na yung aking kuko. Sakit na naman. Leche, tinan niyo naman yung kuko. Bulok na naman. Nako po, Yun, gawin nyo yun. Tapos marami pang iba. Simple po yung paglalagay po ng clove. Alam niyo ba yung clove? Napaka-powerful po niyang clove. Kumari kung tigang, trending kasi yan ngayon. Kasi yan pong clove, kapag naglagay kayo ng 7 piraso niyan sa isang kapirasong tela, balutin nyo yan. Pwede po telang pula, balutin nyo 7 pirasong yung clove, yung iniinom, yung napaka powerful na pangonta sa mga high blood, mga uric acid. Nako, trending yan ngayon. Kumari kung tigang, gawin nyo po yan. Tapos balutin nyo sa isang kapirasong telang pula, gawin yung unton, tahiin nyo. Ilagay nyo sa wallet nyo yan. Hayaan nyo lamang yun down, kumari kung tigang, at naku, makikita nyo. Ang pera, mabilis na mabilis at magaan na magaan papasok sa inyo. Hindi kayo mabilis maubusan ng pera. Ganon. Opo, kumari kung tigang, at marami pong ibang mga manifesting spell na makakahikayat po ng positive energy sa pagpapadaloy ng pera sa atin. Gamitin nyo po yan. Yung mga sineshare po natin dyan ng mga ritual at mga orasyon, pwede nyo po yan subukan kumari kung tigang. Tapos number 2, yun na nga po, yung problema na ni madam na isa na problema sa utang. Hindi na daw siya nakaaon na ahon sa utang. Ahon. Hindi na daw siya nakaahon-ahon sa utang. Sabi ko, ma'am, simple lang po ang problema nyo kasi alam nyo ang solusyon dyan, tigilan nyo ang mangutang. Kasi baka naman kayo talagang pinupugigin nyo kasi pangungutang. Katulad yung sabi niya bakit ganun Rico? Gustong-gusto ko na makabayad ng utang ko kaya lang hindi ako parang hindi ako parang hindi daw siya mapigilan sa pag-renew. Yung minsan daw, meron pa daw balance, may natitira pang konti sa utang niya, itinataob na raw niya, inire-renew na agad-agad niya. Kasi parang hamit na hamit nga daw siya na, may gusto daw siyang bilhin sa mga Shopee, mga Temu, ganyan, mga TikTok. Napapa-order daw agad siya. Tapos, pagka wala daw siyang pambayad, nangungutang daw siya sa sa GCash, yung mga G-loan, G-credit, Tapos yung sa mga lending. Naku, sabi ko, ma'am, yan isa yung mga lending na yan, yung mga shark loan na yan, naku, tigilan nyo kasi dyan kayo malulubog. Kasi talagang yan naranasan ko na nung araw. Diba sinabi ko nga sa inyo, naikwento ko nga po sa inyo nung araw po. Ako po naman may mga negosyo naman nung araw. Pero nung araw po, hamak-barik tugang araw-araw po, talaga namang 8,000 ang kailangan kong bunuin araw-araw. Yun po talaga ang binabayad ko, hinuhulog ko sa mga lending. Kasi sa lending po, ang laki ng tubo, 20%. Halimbawa, ako pinakautang, halimbawa ng 100,000, di 60 days po yun. 120,000 po kailangan kong bayaran, then po ibubunuin mo na 60 days, magkano nga yung 1,000 everyday? 2,000 ata. Naku, leche, ako yung natulig na. Ganon kasi sila, napakalaki ng tubo, 20%. Abay parang sila na lang ang pinaghanap buhay mo, hindi ba kahit kayo may negosyo, talagang doon malulupog ang pera nyo. Mauubusan talaga kayo kahit yung mga puhunan po ninyo, madadala pati yan. Ay, nasubukan ko po yan. Sabi ko sa inyo, everyday, araw-araw ang huhulugin ko sa mga lending. 8,000, meron akong pang alas 9, pang alas 10, may pang alas 12, may pang alauna, pang alas 3 ng hapon. Talagang sinasabi ko, may schedule kayo, dito kayo pupunta, huwag kayong sabay-sabay, dahil hindi ko babayaran. Sabi ko, pagka ako'y natosing, haba ako'y na-stress na talaga,
At wala na, bawa. Tapos ang negosyo na makikita lang halimbawa kay bumebenta ka lang ng isang araw 10,000. O di okay lang 'yon, di mayroon ka pa matirang 2,000. Eh di hindi naman pwede siyempre ganun yun. Alangan naman doon mo nalang ibuhos lahat yung puhunan mo, kasama na puhunan doon. Kapag ka ganun, siyempre kailangan mag-replenish ka rin ng mga stocks ulit. Kapag ka hindi, babalik ka ulit sa pangungutang. O hindi baga, di ba ganyan. Minsan kumikita lang din ako ng sakto lang din. 8,000 lang din, tapos ang ihuhulog mo sa lending ay 8,000 din. Eh di paano nang nangyari? Ano pang lalamunin mo, Aleche? Siyempre meron ka bang ibang mga obligation, iba pang mga concern, di ba? Yung bawa, pang gasto sa bahay, sa bills, ganyan, sa groceries, pagkain, budget, o doon na lang mauubos sa sa lending. Araw-araw, meron akong binabayaran 1,000, may 1,500, may 2,000, merong 3,000, leche. Talaga naman. Sabi ko nung araw, talagang nagsusubong ako sa ninang ko. Sabi ko, Ninang, ano na po ako, tulig na ako. Sabi ng ninang ko, nako, huwag mong pansinin niyang utang, mauubos din yan. Tapos yun nga yung naabatan ko nga yung mga sinasabing mga pamamaraan na ito, yung mga ginagawa natin ngayon, na pagkontra sa utang, tayo po'y makabayad na, tayo po'y hindi na malubog sa utang na yan. Ako ay talaga naman po ako'y nakaahon na. So po hamak kumari kong tigang. Kasi katulad po nung sinasabi ko sa inyo yung bunga ng ang-ang, yan ako sinubukan ko talaga yan, hamak kumari kong tigang, napaka-powerful po yan. Kaya lang po ngayon ay wala na po tayo. Pero yung sinasabi ko na po sa inyo, yung balat ng puno ng akasya, subukan nyo rin po yan. Yung ritual na sinare po natin dito, gawin nyo po yun. Kasi talagang napaka-epektibo din po yun kung halimbawa kayo po talagang lubog na lubog sa utang. O meron kayong mga pinautang na hindi na kayo binabayaran. Yun din po ang solusyon. Yung balat ng puno ng akasya. Gawin nyo po yung ritual na sinare natin dyan. At talagang nako kayo naman po yung magugulat sa mangyayari, hamak kumari kong tigang. Kasi talaga kayo makakabayad na. Tapos, tigilan nyo na. Tigilan nyo na yung pangungutang nyo para kayo makaahod na nga sa utang para kayo, ano mo tawag doon? Ma-liberate na. Liberate? Yung liberation, ganon. Makalaya na. O, diba? Ano ka, init na, makabalik. Tapos yung last na issue naman ni Madam na ito, kausap ko hanggang ngayon, ako yung nagdadrive pa ha. Talaga sabi ni Gabi, Daddy, mamaya ka nagsumagot ng mga chat sa'yo. At, traffic na, di kanina kasi ito si Madam. Sinagot ko, kagabi ko pa ako kausap to, ha, makbalik ito ngayon lang ako nakapag-reply. Ang problema niya, gusto niyang kumuha nitong ating parang bulaklak ata ng Amor Seco kasi gusto niya mapabalik daw yung asawa niya. Ang issue, yung asawa kasi niya ay may kabit ng iba. Sumama na ata sa iba o hindi na nauwi ng bahay. So gusto niya mapabalik pa yung asawa niya. So ang problema, wala naman din siyang trabaho, wala siyang din pera. Sabi ko kasi yung pong ating bulaklak ng Amor Seco, syempre, i-avail nyo po yun, magbabayad kayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag gusto nyo makuha yung mga bertud na ganyan, mga pampaswerte, pangapangontra, kailangan nyo po yung bilhin, bayaran, palimusan, hingin, or yung ipagkakaloob sa inyo ng kusa, or danakawin nyo. Yun po ang solusyon doon para makuha nyo yung bertud nila. Sabi ko kay Madam, available po siya, pwede po kayo mag-order sa atin. Kaya lang sabi niya, ang problema niya, wala nga daw siyang trabaho ngayon. Tapos, ang dami niyang sinabi, yung nanay niya may cancer, may no breast cancer, ganyan. Ang dami niyang, sabi ko yung parang na-absorb ko. Sabi ko, nako, teka, ako yung mag-jogging muna para ma-release ko yung mga ako yung mag-grounding muna. Kasi lahat po alam niyo yung mga binabasa ko messages, ganyan, ang daming ganyan problema. Puro problema sa utang, sa kabit, tapos sa pera. Na-absorb ko yan. Kasi sumasagot ako kapag ganyan, ako rin po ang parang na-drain. Na-stress din ako. Sabi nga ni Direk, nakawa ko pag yung mga concern nila, wag mong masyadong dibdib, wag mong masyadong magpa-affect sa ganyan kasi ikaw din ang ma-stress. Sabi ko syempre concern naman ako sa mga followers ko, syempre nagtatanong sila sa akin, gusto ko silang matulungan, gusto ko rin ma-solve yung problema nila. Kaya lang minsan talaga para akong sponge, kung ano yung naririnig ko, kung ano yung nababasa ko na na-absorb ko yun. Ngayon sabi ko, ang sagot ko naman kay Madam na yung sabi ko, Ma'am, bakit ba kailangan pagpilitan nyo pa yung sarili nyo? Kung nangabit na nga yung asawa nyo, bakit kailangan pabalikin nyo pa? Yan po ang isa solusyon na makumari kung tiga sa mga asawang nangangabit. I-let go nyo. Yung letting go, di ba meron salitang letting go Bakit hindi nyo ba yung ma-google, yung salitang yan? Mag-move on na lang kayo. Diba? Let go, then move on. Ngayon sinasabi ng iba, paano yung mga anak ko? 3 yung anak ko, maliliit pa. Ayaw ko masira ang Di ba nga sinasira na nga kayo ngayon? Kasi ang asawa nyo nga nagloko na.
kumbaga yung trust baga ng, kumbaga yung relationship nyo, yung sa pati yung marriage ninyo, ano na niya, yung sinira na niya. Sira na talaga, wala bang sisirain, di ba? Kaya lang siguro yung mga iba kasi natatakot nga na pag iniwan sila ng asawa nila, yun nga, syempre magiging ano sila solo parent. So yung iba wala namang mahanap buhay. Katulad din ba, wala din siya pinagkakakita, wala din siyang pera. So yun ang fear ng iba. Sabi ko, hindi magtrabaho. 'Di ba? Bakit ba ako solo parent ako? O 'di ba? At kinaya ko naman. Nalubog din ako sa pagkakautang, pero kinaya ko din, nakabayad po ako, 'di ba? So yung ganyan, yung mga sinasabing mga relasyon na toxic na, dapat ano yun na natin yan, iwasan na natin yan. I-let go na natin, tapos mag-move on na tayo. Tapos wag na natin ipagpilitan kung halimbawa talagang tayo iniwan ng init, leche. Huh? Kung tayo iniwan na ng mga asawa natin, naku, wag nyo nang pabalikin. Katulad ni madam na ito, si isa natin na, ano natin, follower natin. Talagang, ano natin siya dito, pioneer natin siya follower Ano siya, yung talagang hamit na hamit siya sa mga pagpapaswerte. Lagi siyang nag-aabil sa atin ng mga lucky charms, ganyan, mga mutya, mga pampaswerte, mga pangontra. Ngayon, ang nangyari, bagkus sa swertein siya, nalupog din siya. Bakit? Kasi alam niyo yung asawa niya, may ginagawa ng ganyan. Kasi alam niyo, isa yan sa pinakabwisit sa lahat sa buhay na gagawin po ninyo. Yung mangangabit kayo o mangangabit ang asawa po ninyo. Masisira, halimbawa kayo kahit may trabaho kayo, may karir kayo, babaksak yan, malulupog kayo. Yan, halimbawa may mga negosyo kayo, malulugi kayo. Kasi marami na akong nakilalang ganyan, may-ari pa ng malaking store, nangabit, naubos ang pera, naghiwalay ang asawa, nasira ang buhay, nabenta yung mga properties, yung mga bahay, kotse, gano'n, nawala lahat. Nag-back to zero sila. Tapos yun, di nasira na ang buhay nila. Tapos ito nga si madam na, ito naman hindi naman masyadong kasi siya nagbebenta lang naman po ng kwek-kwek. Sa may Dagupan, Dagupan sila nakatira, sa may Chico Pogo. Ito si madam hamit na hamit sa mga pampaswerte. Sinuswerte naman nung una, tumatama siya sa mga loteng, weteng, ganyan. Nung lately, nalaman ng asawa niya na siya gumagamit nga nung mga pampaswerte. Ang init naman Ako, inabot na ako ng init dito. O bilisin na natin to, mga kamaling kutigang, last naman tayo. Yun na nga, nalaman ng asawa niya na siya gumagamit nga at bumibili nga ng mga pampaswerte. So, hindi naniniwala, hindi siya believer ng mga ganito mga ganito pamamaraan. So, kinokontra siya. Tapos, itong hamit na asawa, natamad din naman, imbis na tulungan yung asawa niya, si madam, alam niyo ang ginagawa, wala, puro lang bisyo, puro alak, tapos sugal, yung mga scatter, yung mga online casino. Tapos yun nga, napakatamad at yun, may kabit pa siya. Di si madam, wala naman silang anak. Sabi ko, wala naman pala kayong anak. Bakit pa kayo nagtitiis dyan? Di hiwalayan yun na. Yun ata ang ginawa ni madam, ngayon parang wala na. Pero yung kanyang business, nalupog na rin. Kasi nga nabuisit sila. Nabuisit, nag-away ata siya ng asawa nila. Pag sila mag-asawa, so sabi ko, di ngayon ma'am, di move on, start ka na ngayon, mag-start ka ulit, panibagong yung buhay, ganun, para kayo, kumbaga, umasenso na, yung mga toxic na ganyan sa buhay nyo, i-let go nyo na, para ma-release na yung mga kamalasan sa buhay po ninyo. Kung halimbawa nga kasi ang bibigay sa inyo ng stress sa buhay nyo, problema, asawa po nyo, i-let go nyo na. Sasabihin mo kasi, mahal ko kasi, Leche. Leche, pagmamahal yun. Tapos yung iba, paano na, natatakot ako mag-isa. Tapos, paano daw gagawin niya sa gabi? Sabi ko, ano ba gusto niyo mga bembang? Bembangan ng bembangan. Are you crazy? Are you out of your mind? Baka yun lang po problema nyo, yung wala nang bebembang sa inyo. Sabi ko, bumili na kayo ng pipino at saka talong. Ano gagawin sa pipino? Kakainin nyo, kumain kayo ng pipino para mahimasmasan kayo. Let's... Opo ha, kidding aside po ha, mga kumalik ko lang. Sa totoo lang po, kapag kaganyan ng relasyon na toxic na, i-let go nyo na. Tama na. Diba? Tapos baka naman kayo iswertihin pa, baka hanap pa kayo ng iba. Sabi ko sa inyo, lagi kayo magpa-fresh. Lagi kayo magpa-fresh look. Diba? Para kayo gumana ang aura po ninyo, lumakas ulit ang appeal nyo, lumakas ang dungan po ninyo para kayo makaakit ng swerte. At hindi lang swerte maakit nyo, baka makaakit pa kayo ng mga bagong jowa. O diba? Ganun! Yung mga love-love na yan, nako, ano yan? Overrated na yung mga love na yan. Tigilan na. Tama na, mga kumari ko tigang. Kung pinoproblema nyo naman po mga anak po ninyo, syempre ayaw nyo masira ang pamilya kasi may mga bata. Ganun talaga Wala tayong magagawa kasi sinasabi nga
na kung ang relasyon toxic na, hindi naman rin maganda sa mga bata yan eh. Kasi ma-absorb lang nila yan, magiging ano lang nila yan yung kumbaga, yung magiging parang ano lang din nila yan, yung trauma sa buhay nila na ganun ang buhay namin, ganyan. Ang tatay ko walang hiya, ganyan, tamad, may bisyo, tapos babaero, may kabit, di ba? Alam niyo yan, lagi sila nag-aaway ni mama. Ma-absorb din yan ng mga bata. At least kung alam nila na hiwalay kayo dahil may problema, kasi kayo naman gusto niyo rin magbago ang buhay po ninyo, i-let go nyo na yung mga ganyan na toxic sa buhay po ninyo, mas maganda yun. Maintindihan nyo ng mga anak po ninyo. Tapos yung mga sinasabing mga chismis ng mga marites dyan, mga chismosa na, ayun, nakabit na yung asawa niya, hiniwalay na siya. Eh di, anong pakialam nyo? Bakit? Palalamunin nyo ba ako kapag kami nagugutom? Ganyan? O may tutulong ba kayo sa akin? May ambag ba kayo sa buhay ko? May leche kayo? Oh. So yun po mga kumari kong tigang. Tapos, kung yan, sa libaw talagang gusto nyo pa talagang mapabalik yung mga asawa po niyo, meron na po tayong mga napaka-powerful na pamamaraan. At ngayon nga, yung mga sinasabi ko sa yung mga orasyones. At pwede rin po kayong gumawit, ha, mga kumari kong tigang, mga ritualan na pwede nga po nating mapagpabalik ng ating mga asawa, mga jowa natin. Katulad po ng ating ipineplex ngayon na bulaklak ng amor seko, napaka-powerful po niya na makumari kong tigang. At available po siya ngayon sa mga interesado pong makakuha po niyan. Talagang gusto niyo pang mapabalik yung mga asawa po ninyong mga nangangabit. Yan, available po siya kayo na makumari kong tigang. Mag-PM po kayo sa akin at padadala ko yan sa inyo ang ating napaka-powerful po na bulaklak ng amor seko. At ituturo ko sa inyo kung paano yan gagamitin at kung paano natin mapamanifest yan para yung mga kabit-kabit na yun ng asawa nyo, makontra natin. Leche mga kabit. So po ha, mga kumari kong tigang. Nagmumunat ako, ito na, nabilin na ako sa init. Para na akong ditong, tinapa. Para na akong daing dito at ako'y natotosing na. Basta i-follow nyo pa rin po yung ating mga share ng mga bagong videos mamaya o sa susunod pa natin mga videos. At marami po tayong mga share tungkol dyan sa mga pangunta sa utang, pangunta sa kabit na yan. Problema sa pera ha, mga kumari kong tigang. Marami pa po tayong mga videos na i-share dito. Basta i-follow nyo lang lagi ako. Everyday naman po ha, mga kumari kong tigang, nagpo-post po tayo ng mga bagong videos dito. Tumatasikan laway ko So yun po mga kumari kong tigang, sana may napunta po kayo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, stay safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang, ang init na. Siya, alis na ako. Nako, asa na si Derek? Leche. Natatanggal na yung sapatos ko pero mga lalaki doon, may mga bagets. Dito may mga bagets yung mga puputbol. Let's go, pakmari ko.